So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Liza Shop. So ulan ng ulan mula kanina hanggang ngayon. At medyo tumigil siya ngayon. So pakita ko lang sa inyo kasi maraming baguhan ngayon na nag-aalaga ng carnivorous plant na tuwing gabi pinapasok nila yung kanilang halaman. So, okay rin naman yun. Dahil maingatan nila na hindi matabag ng daga, makain ng paniki, or pagising mo na naunahan ka na ng kambing na maaga gumising. Pero dito sa aming growing area, kung mapapansin nyo, 24/7 nasa labas lang sila. Maliban na lang dun sa mga iilan na semi-outdoor, kumbaga merong shade dahil they require the humidity, higher humidity kaysa sa mga BFT dito. So, bakit ba namin hindi pinapasok? Unang-una, practical reason. Pagpapasok ka ba ng kanyang karaming halaman? Araw-araw. Di ba hindi? Tsaka sa nature, hindi ko pa nakikitang pumasok yung kay Mito ng kapitbahay namin sa bahay nila. Sa ilang taon, maliit pa ako nakaimito na yan. So ganun din sa mga BFT natin. Pinipilosopo ko lang kayo para to tell you directly na hindi nyo kailangan na ipasok sa loob ng bahay yung mga carnivorous plant nyo na pwede naman i-outdoor. No, at kung kayo ay mga may carnivorous plant na love nila yung higher humidity, ay ilagay nyo dun sa lugar na permanente na may high humidity. Tulad na lang halimbawa nito mga Niphenthus dito. Ito natin. Itong mga feature plant namin, dito na sila talaga. Minsan nag-experiment ako tulad nitong dalawa na to. Nilalabas ko yan minsan to see kung ano yung magiging itsura nila kapag ka nasa arawan. Tulad nito, ilang araw sa labas nila nyo, naging pula yung katawan niya. Ito naman, kinaya naman, pero yung mga tubo niya hindi ko nagustuhan kasi nga nag-adjust siya na medyo natutuyo kahit na maulan ngayon. So ibig sabihin maghanap kayo ng growing condition na pinaka-the best sa kanila, na hindi nyo na paalis-alisin, no? Or galaw-galawin. Kung gumaganda sila doon sa terrace nyo o kung saang lugar sa bahay nyo na may morning sunlight or may at least may liwanag na nare-receive na yun, na favorable sa kanila. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na sobrang araw kasi baka sabihin fisher plant lalagay mo sa full sun. Yung babagay po kasi general speaking hindi lang naman fisher plant yung sinasabi natin dito, kundi iba't ibang carnivorous plant. So hanapan nyo lang sa lugar nyo yung lugar na hindi nyo na kailangan ilipat-lipat araw-araw. Noong una na nag-alaga ako, inisip ko rin yan na kailangan ko ipasok kasi nung panahon ng pandemic maraming plantito at plantita na mahilig manguha ng halaman kapitbahay. Dito naman wala ako na experience noon, pero sa mga iba na sa group namin dati, may mga iba na nabubulsa yung mga halaman nila kasi nga kakaiba tong halaman natin. So hanapan nyo lang ng lugar na kung saan safe sa mga tao, sa bata, kasi mamaya hindi naman masama to sa bata, kundi mga bata minsan kasi minsan pipitasin yung mga picture o kailangan rin naman yun to expose them sa ganitong hobby, diba? Pero kung may mga collection kayo na talagang iniingatan nyo, just put them in the place na kung saan may iingatan nyo sila, no? Ako dati ang ginawa ko ay nilagay ko sila sa mga secured na cages. May mga video kayo mapapanood dito sa ating YouTube channel.
ayusin ko lang to, na nilalagay namin yung aming halaman dati sa mga cages. Sa reason na kung saan kapag nasa cage sila, hindi ko sinasabing gayahin nyo to pero isa to sa mga paraan na ginawa namin dati, na nilagay namin sa cages yung aming mga plants. Tulad na lang, halimbawa itong cage na to, madumi na to, hindi ko na ginagamit na nilagyan ng plants. Pero ngayon, itong lugar namin ay parang ganun din yung principle. Hindi nakakapasok dito yung mga maaring makasama sa kanila, no? So, maaring hayop or ano man yung ano sa kanila, maaring maging sanhi, no, na maaring sama sa kanila, like pusa na maaring higaan sila or mga iba pang mga pwedeng mangyari, no? So ginagamit namin tong setup na ganito para maiingatan, no, yung mga halaman natin. So itong cage na yon ay magpo-protect sa inyo nga sa birds, rats, no? At kung gusto nyo ng humidity, balutin nyo lang ng plastic yung cage at meron na kayong humidity setup. Ito naman sa mga naka-indoor, hindi nyo na problema yon. Ito yung mga sa mga naka-outdoor, no, na mga plant, diba? So pag naka-outdoor kasi maraming mga pwedeng mangyari. Actually kahit sa indoor may mga ganyang pangyayari rin. Mas less nga lang, diba, pag sa indoor. Sa outdoor kasi dito talaga marami. Umaga pa lang unahan ka na nung kung ano man yung dapat makauna sa'yo. Mayroon lang ako gabi. Doon sila tumatama. At ito yung tuloy nyo itong brochynia ko. Laki na. Ngayon ko lang nakita. Kasi ngayon ko lang binuksan itong dahil sa puro ulan nga. Laki na. So anyway, kita ko na so surprise minsan kapag itong mga random na dalaw ko sa growing area. So wag nyo lang galawin. Kasi pag ginalaw nyo isang halaman, talagang hindi nyo mabubuhay ng maayos. Lalo na yung mga halaman na mga napaka-sensitive. Hirap buhayin kapag lagi nyong kinagalaw. Kung nangyari na sa inyo na namatayan kayo ng halaman dahil sa kakagalaw, huwag kayo magkalala. Kasi hindi lang kayo nag-iisa. Ako rin dati nung nag-uumpisa ako, hindi ko makialam ng halaman. Bakit kanyo? Kasi syempre, unang-una akin naman yon, ng halaman. Pangalawa, gusto kong matuto Kasi nga, nung time na yun, walang nagtuturo sa akin. Kaya ang ginagawa ko, nag-experiment na lang ako ng sarili, no? So kaya pinakikialaman ko. Tapos nung time na yun, daming ba't ginagawa mo yan? Tapos huwag namamatay, natawa na lang. Nung time na yun, marami akong natutunan. Pero hindi ibig sabihin, kailangan nyo ring maranasan yung mamatayan ng halaman. Kaya ginagawa ko itong video na to para to warn you na kapag lagi nyong ginagalaw yung mga plants, mas nai-stress sila at yung growth nila na babottleneck or mas bumabagal. Kapag yung isang halaman na hindi nyo ginagalaw, kusang nalaki, kusang nadami, given na binigay nyo yung tamang growing condition sa kanila, like, right mineral, low mineral water, low mineral media, siyempre yung liwanag na kailangan nila. So ito, ginawa ko itong video na to answer lang yung mga question nyo na kung kailangan pa bang ipasok. So ang sagot, hindi. Basta safe na yung lalagyanan na pinaglagyan nyo. Minsan nga nung first na mga namin taon ng pag-aalaga ng carnivorous plant, tapos usong-uso pa naman dito ba sa atin sa Pilipinas yung bagyo, ulan tulad na itong nangyayari ngayon, inisip ko rin na ipasok. At minsan talagang inisip ko, sabi ko, pasok ko na kaya kasi super tayo po na, lakas ng hangin, halos nagliliparan na yung bubong ng kapitbahay namin. Yung halaman namin may spare ba sa lakas ng hangin. So minsan inisip ko na rin ng ipasok, pero
lagi na lang na pinapakita sa akin na yung mga Venus flytrap or mga carnivorous plant ay matibay talaga. Kasi ano lang sila ba? Nakatanim ng ayos, no? Nakatanim sa may media, kasi pag may media hindi naman hanginin yan. Hindi naman ito hinahangin. Kahit kanina sobrang lakas ng hangin, wala namang hinahangin dito. So kaya nila na ma-endure yung harsh condition ng Pilipinas na daanan ng bagyo. So kung kayo naman ay naka-indoor, walang problema, no? Okay rin yan. May kanya-kanya tayong mga reason kung bakit tayo naka-indoor or bakit tayo naka-outdoor. Pero kung ano man yung ating pinili na growing condition, sa tingin ko matututo tayo kung ano man yung ating mga setup. May mga time din ito tingnan nyo, parang papangit talaga nila dahil sa ulan. Pero yung ulan na yan nakakapagpababa ng minerals yan. Ang dami palang langaw ng BFT sa gabi. Ngayon ko lang ito na-observe. So may time na pumapangit rin talaga yung alagaan natin. Pero as long as binibigay nyo yung tamang media sa kanila, hindi problematic yung media niya, pati yung growing area niya, gaganda pa rin yan. Ito nga, kahit hindi mukhang maganda pag ako tumingin parang nakikita ko na maganda. Ito tingnan nyo, parang ang pangit, diba? Pero kung mapapansin din yan, ang ganda ng mga traps active. Bakit may itim, sir? Etong itim na yan na nakikita nyo dyan ay mga dried leaves lang yan na pwede nyo alisin kung gusto nyo alisin. Diba? Ayan naalis yan. So pwede nyo alisin yan, but be careful na huwag nyo madadali yung mga new growth. No, maganda rin naman alisin yan para pang Instagrammable yung ganda nila. No, diba? So yan. So advice ko sa inyo, iwasan yung galawin yung halaman, lalo na kapag bago pa lang kayo nag-aalaga, para mapaganda nyo. Gusto ko, naalala ko, kaya ako natatawa, may naalala ako na isang kahabi natin dati na napaka daldal active. Hindi yung daldal sa iba, siyempre naiinis sila. Ako natutuwa ako dun sa kadaldalan niya kasi nga pares kami ng setup. Actually mas ma-discarte pa nga siya sa akin Akin nakatanim sa paso, sa kanya nakatanim sa batya. Sa alam mo niyo yung yung planggana na nabibili sa palengke na malalaki, labahan. Ginawa niya yan na bag setup. Nilagay niya doon yung kanyang B52. So siya yung may pinakamalaking B52 sa group kasi nga malaking cultivar yung B52. Ano nga pala yung B52 natin? At big mouth pala to. Saan naman si B52? Dito lang yun B52 nasaan kayo na? Anyway, kung nasaan man siya. Malaking klase kasi na cultivar si B52. Itong time na yon, siya yung may isa sa pinakamalaking B52 kasi nga yung batya niya, yung planggana niya nakalagay sa ibabaw ng bubungan niya, which is parehas kami ng setup nga nasa bubungan. Pero yung sa kanya talagang lupit batya na nasa taas ng bubungan. So sa akin naman kahit nasa bubungan, natranasan ko rin maglagay na dyan dati nung wala pa tong growing area namin. Dyan sa bubungan naglagay ako dyan. Nagalit na yung nanay ko kasi nagkakabatas-batas na yung bubungan namin. Pero kasi ba't sa bubungan doon yung pinakamagandang spot na pinakamaaraw, kaya nga yung mga solar panel yun dyan nakalagay. Dyan kasi may pinakamataas yung exposure sa sunlight. So sa mga VFT kasi the more sunlight na binibigay mo sa kanila, mas healthy sila, mas maganda sila. Basta naalagaan mo, na maintain mo yung moisture level ng plant. Kaya 'di ba pagandahan yung mga nag-i-indoor ng kanilang mga grow light. May mga 'di ba Viusan, Delphanting, tapos yung iba Mars Hydro pa, 'di ba? Iba may mga iba pang mas mga industrial level na mga tawag dito, grow light. Syempre kasi the more you
the more light that you can na maibigay mo sa mga BFT, mas okay sa kanila. Basta hindi lang sobrang yung init na init ba na halos masunog na. Mainit, okay lang yun. Pero yung sobrang init na maluto yung halaman nyo, hindi na maganda yan. So, sa pag-aalaga ng carnivorous plant, give them yung pinaka-best na environment na bibigay mo sa kanila. Pag naibigay mo na yan, okay na yan. Dilig-dilig na lang ang maintenance. Kaya hindi ko kayo na-advise na na mag-fertilizer. Kasi once na mag-fertilizer kayo, ang gaganda at mabilis yung halaman nyo. Kaya lang, after some time, papangit rin. So, walang fertilizer. Basta't merong mga natural prey or pagkain, yung mga carnivorous plant natin, gaganda at gaganda rin naman yan. Diba? Kung konti pa lang yung halaman nyo, sige, mag-fertilizer kayo kasi madali lang i-maintain. Pero pag marami na, mahirap na eh. So, ayun yung ayun mga experience ko na sinishare ko lang sa inyo. Tsaka ayun nga, yung sabi nga ng isang kaibigan ko na hindi lahat ng sinasabi natin or napapanood sa internet, sa YouTube, Facebook, or sa kung saan pa, halimbawa sa international community ay apply na natin sa sarili nating setup. Dapat may due diligence na maging responsible tayo na kailangan alam natin na iba-iba yung setup natin eh. Iba-iba yung taas o yung altitude ba, latitude, ano bang tawag? Yung yung taas na elevation, no? Kasi iba-iba yung setup natin. Humidity. Dito sa Cavite, medyo mataas-taas yung humidity. Medyo malamig rin dito sa amin kasi katabi kami ng silang. So, kumbaga, ibahin natin ito. Kumbaga, i-adjust natin yung setup natin base dun sa meron tayo. Hindi pwedeng gaya-gaya lang lagi. Diba? So, kumbaga, ibigay natin yung pinaka-the best na pwede natin maibigay sa halaman natin. So, ayan. Hindi naman ginagalaw to. Dilig-dilig lang kami ng asawa ko dito. Minsan nga, isang linggo, 2 linggo din namin natitilikan to eh. Kapag katulad ngayon maulan, ang nangyayari lang yan. Check lang minsan. Kaya nga kanina nung nakita ko yung yung bruschini, gulat ako, laki na. Kasi nga, minsan matagal namin hindi na-check. Kumakit kami dito kapag may order. So yung order lang yun na check namin. Pero yung the rest, hindi na namin minsan na i-check eh. Kasi halos wala rin naman kaming kumbaga i-inspect. Tignan nyo itong mga to. Minsan nga nagugulat ako, dami na palang picture. So hindi totoo na high maintenance ang mga carnivores. Kapag nakuha mo na yung pag-aalaga, napaka low maintenance nila. Diba? Outdoor pa to paano kung naka-indoor ka minsan? Mas maganda yung quality ng growing condition nyo. But anyway, mahaba-haba na itong video na to. Ilagay nyo lang siya sa pinaka-the best na lalagyanan. At hindi na kayo mamumroblema kung ano ba yung mangyari sa kanila. Nasa halaman na yon, diba? Bigay nyo lang yung best. At samahan nyo ng panalangin, no? So, syempre, yung common sense, mahalaga rin yan sa pag-aalaga. Mas mahalaga pa nga yan kaysa dun sa mga nire-research nyo. Minsan yung nire-research nyo, common sense lang pala, okay na yun. Diba? Ito bigyan ko kayo ng medyo medyo kakaibang example. Pero huwag nyo agad gagayahin. Dumating yung time tulad nung pandemic na naubusan ng media. Tulad ngayon, paubos na yung media ko, wala na akong media. Naubusan kami ng media, the whole community halos naubusan ng media. Dahil walang import ng media. Sphagnumos, ganun din ang Fairlight. So anong nangyari? Ubus talaga yung media, pati yung mga malalaking mga collector, master, walang media.
Ako, nag-umpisa pa lang ako nung time ngayon, na yun. Try ako ng research, dinidiscourage nila yung Coco Peat sa BFT. Sabi ko, oo nga no, pagka newly, kumbaga, process yung Coco Peat, yung kagigiling lang, mataas yung tannins pa nun. So kaya ang hinahanap namin yung mga old, kaya lang yung mga old naubos na rin, old Coco Peat na na-wash na rin, ubos na. So ang bago, mga bago yung mga meron nung time na yun. So ang ginawa ko, paano ko mapapababa yung minerals nung yung Coco Peat. So bumili ako ng Coco Peat, pati Pumice, kasi ginagamit ko yung sa Hardy Hydroponics dati. Si Ma'am Nida Broncano, yan nagturo sa akin yan sa hydroponics, green thumb. And ang ginagawa niya doon, minsan pinakukulay niya para kapag nagseedling siya, nagtanim siya ng mga seedling for hydroponics, walang tutubong ibang seeds maliban doon sa seeds na tinanim niya. At nabanggit niya minsan doon sa kanyang lecture ay kapag pinapakulaan mo rin yan, nababawasan ng tannins and contamination. So in-apply ko yun. Nung in-apply ko doon sa Coco Peat na sabi nila mataas yung tannins, napasobra. Kumbaga parang aksidenteng napasobra yung pagpapakulo ko. Instead na 2 hours, inabot ng 6-8 hours for some reason. Tapos naka pressure cooker pa, naka-produce tayo ng media na low minerals na mas maganda pa sa sphagnum moss. Totoo po yun. At alam yan nung mga nakabili sa akin. In just 1 to 3 weeks maximum, napakaganda na. Yung ma-achieve mo ng 3, 4, 5, 6 months na yung tagal no, ng ganda ng halaman, makukuha mo lang ng linggo, 3 linggo, wala pang 1 buwan. At yun ay nagumpisa sa stress na rhizome, kasi dati umaabot ng 2 buwan na shipping yung galing lang sa Mindanao. Ewan ko kung paano nangyari yun nung time ng pandemic, dahil nga siguro sa mga checkpoint at kung ano-ano pang mga aberya nung time na yon. So dumadating yung halaman dito sa akin mula sa Mindanao pa yung supplier ko dati ng mga BFT, kay Sir Volker, kasi siya yung may DNR farm nagbibigay ng LTP, land transfer permit, sa mga plants. Sa kanya ako nabili. So grabe no, kapag dumadating sa akin yung mga plants, minsan mga 2-3 rhizome, walang magandang peat traps yung BFT. So nung tinatanim ko sa sphagnum moss and perlite, inaabot ako ng 2 hanggang 3 buwan bago gumanda uli yun. Pero nung ginamitan ko ng pinakulo ang Coco Peat, inaabot lang ako ng 3 linggo no, from the state ng stress planta, pure rhizome lang, inabot lang ako ng 3 linggo, you know. So ganun kaganda yung so ayun ay dahilan lang, dahil sa practical reasoning or common sense, bakit hindi natin i-try yung mga ibang gumagana naman, no? Kung yung gawin sa mga mamahalin yung plants, dun muna sa mga mumurahin, no? At kayo, research talaga kayo, research. At iba yung nagagawa ng research kasi yung research yun, sarili mong sarili mong effort, sarili mong padyak, sarili mong sagwan, na kapag syempre gusto mo yung ginagawa mo, no? Pag gusto mong ginagawa mo, madali kang matuto. Kumbaga pasok agad dun sa kokote mo yung bagay na pwede mo matutunan. So ayan, common sense, tapos be responsible din, kasi hindi mura yan Noong time na yun wala akong pera kaya nung pag namamatay ng halaman, talagang sabi ko, sana pinabili ko na lang to ng damit, mga gatas ng anak ko noong time na yun. Okay, budget namin sa family, no? Be responsible na kapag kailangan, wag mo namang gawing alanganin yung situation mo, you know. So magtira ka wag mo ako gayahin ng time na yun. Talagang sinugal ko yung lahat ng time na yun dun sa mga experiment ko, at to make the story short, napatay ko yun, yung batch na yun na talaga napakagandang mga cultivar. Ngayon halos wala na akong mabili.
So, pero natuto naman ako, no? Ayun yung naging ano doon, kumbaga kapalit. So, ayun lang. Mapapahaba ito masyadong video natin pero at least marami ako na-share sa inyo na maaring makatulong sa inyo sa pag-aalaga. Marami kasing confusion kapag nag-uumpisa kayo, di ba? Pero at least dito sa mga video na to, nakikita niyo yung talagang actual na mga nangyayari dito sa growing area. At you're very welcome na pumunta dito. Basta magsasabi lang kayo, wag yung ano, surprise. No, yung ano, magsabi kayo kahit na ano, few hours before kayo pumunta para at least naman nakasuklay ako na kahit pa paano. Prepared, no? So, yun lang muna. At God bless sa inyo, ha. Ingat kayo ngayong tag-ulan. At God bless sa inyo and bye-bye.